impeach, mauunahan niya pa si Sara. Seat of the articles of impeachment decided not to act on it. Instead, they scheduled it on a later date. Sasabihin natin 3, 4, or 5 buwan in-schedule para basahin yung articles of impeachment against an impeachable official. Let us say Vice President yung in-impeach ng House of Representatives. So pagdating ng takdang oras upang basahin ang articles of impeachment sa Senado, they decided again to reschedule it again and again. And finally, ang naging decision nga is to refuse to act on the impeachment complaint. So in this case, what is going to be the liability of the Senate refusing to act on an impeachment complaint duly endorsed by the House of Representatives? So yan po ang pag-uusapan natin sa episode. Alam mo, gaya nga po ng sinabi natin kagabi, kahinahinala na po ito. Tandaan niyo po, ang impeachment complaint ay hindi po guilty kagad. Isa itong judiciary process pero special kind of process to. Pero kung ang basihan po nito ay pare din pong judicial process. 'Di ba? Na kung saan lilitisin ka ukol sa mga pangyayari. Ang katakataka lang dito, pusang ama talaga, nakakabwisit po talaga, bakit ayaw nilang dumaan tayo sa impeachment process? Bakit ba? Kasi nga po, pinoprotektahan po nila ang kayamanan ng mga Duterte, pusang ama nyo. Tandaan nyo, yun lang naman ang motibo nila eh. Hinaarang nila ang impeachment para hindi mabuksan ang kayamanan. Hindi natin alam kung anong meron dyan. At ang impeachment po, hindi po ibig sabihin kinukulong na natin ang impactang BP. Lilitisin po yan. Hindi ko alam bakit tayo nagtatamad-tamadan, nagtuturuan, at parang wala tayong responsibilidad sa taong bayan. Tandaan nyo, ang kakapalamuka nyo, kami nagpapasweldo sa inyo. Ang taong bayan naghihintay, nawawala ang pera namin. Anong gagawin nyo sa amin? Titigilan nyong ilabas ang katotohanan? Kailan pa nangyari yun? Kailan pa po nangyari yun na kailangan pigilan mo ang ilabas ang katotohanan? Marami na tayo nasaksihan na ganyan. Sa second envelope ni ERAP. Pinigil nyong ilabas. Pero ayan, ano nangyari? Anong gusto nyo? Daanin pa natin to sa kakaibang proseso na kung saan ang kalsada na naman na magsisilbing sagot sa mga katarantaduhan nyo, Senado? Alam nyo mga kababayan, sa iba natin mga kababayan, alam ko pagod na po kayo. Alam ko pagod na kayo. Dahil sa dinami-dami po ng impeachment na nakarating sa atin, ganito pa rin ang sitwasyon natin. Pero ngayon kakaiba na po kasi. Dati pong mga impeachment, hindi po tayo, hindi pa po tayo ganun kamulat na mulat. Pero ngayon sa bilis po ng teknolohiya, sa bilis po ng informasyon, within seconds makakarating sa'yo. Mulat na mulat, gising na gising tayo. Sa tulong ng social media yan. This impeachment, ito po ang kakaiba sa lahat. Dahil ito po, alam na alam natin ang mga nagaganap. Alam na alam natin ang mga ginagawa. Dati kasi, kung ano lang ibigay ng mainstream media, yun lang mapifeed sa utak natin. Pero ngayon, within your personal knowledge, within yourself, pwede mo nang i-search at pag-aralan sa iyong sarili kung ito bang senador na to, ito bang proseso na to ay tama o mali. Ayun po ang kaibaan ng impeachment na ito. Kaya pakiusap ko sa ating mga mahal na kababayan, antayin natin at pagtiyagaan natin ito. Muli kayong magtiwala sa prosesong ito.
Dahil kung hindi po natin gagawin to, sinasabi ko po sa inyo, everything na ginawa ni Sara ay magiging ordinaryo. Mabubura ang tradisyon, mabubura ang kultura. Huwag naman po sana nating hayaan to. Dahil lantaran na po ito, pangwawalang niya, pangmomolestya na rin po sa ating konstitusyon at sa tiwala ng taong bayan. Di ba? Government is a public trust. Kailangan may tiwala pa rin po ang taong bayan sa gobyerno at sa mga empleyado ng gobyerno. Ngayon mga senador, mga hayop kayo, ang kakapal ng mukha nyo para magsalisalita kayo. Yung iba nasa daig pa, ang titigas ng mukha nyo. Diba? Ganong kakapal ang mukha ng senador na to, gibain na yan. Wala kayong silbi. Bilang mo na lang sa kamay mo ang may silbing senador. Pero ngayon, tignan nyo ang mga senador natin. Pumupunta mismo sa kulungan ng kriminal. Pusang ama kayo. Alam mo, okay lang naman eh. Okay lang naman po na kampihan mo ang kriminal. Obvious naman, kampihan mo. Pero yung magtsatsaga ka pa na pusang ama ka, pupunta ka pa, kung saan nandun yung kriminal, ibang klase na yan, ka-abnormal na yan. Pero mo, pinapakita mo sa taong bayan na isa kang tanga-tangang senador, pinag-aaksayahan mo ng oras ang kriminal, o sabihin na natin akusado. Pinag-aaksayahan mo yung akusadong kriminal, travel ka sa ibang bansa, samantalang yung mga kababayan mo dito, ang dami-daming pinoproblema araw-araw. Ikaw parang tatanga-tanga kang senador, pa-travel-travel ka pa. Anong pakinabang ng isang ordinaryong Pilipino sa pagta-travel mo sa isang akusado? Anong pakinabang kung malaman ng sambayan ng Pilipino sinusuportahan mo ang isang kriminal na akusado? Walang pakinabang. Kaya nga ang senador hindi dapat ganyan. Ang senador, makikitaan ka na lagi kang objective sa taong bayan. Nasa taong bayan palagi ang hilatsa ng bunganga mo, hilatsa ng puso mo. Pero ngayon, putik, nakakakita tayo ng ganitong sitwasyon. Nakaka-alarma na. Pabobo ng pabobo. Episode na to at sa ating mga viewers, subscribers at sa ating mga followers, pakihanda po ang lapis at papel kayo. So joke lang po 'yon. So let's start with the basics, no? Yung discuss muna natin yung fundamental rule about the impeachment complaint. Ayon po sa ating Artikulo 11, Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, it provides that the Senate has the sole power, exclusive to, no? The exclusive and sole power to try and decide an impeachment complaint. So ito isang sistema ng checks and balances sa ating pamahalaan upang ang mga public officials, especially those who are impeachable, ay maging accountable sa ating taong bayan kapag sila ay gumawa ng kalokohan. Winawaldas, ginagastos ang perang ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan na galing sa taxpayers money ito. Pagkatapos ginastos mo daang-daang milyon, pagkatapos hindi mo may paliwanag kung saan mo dinala yan. Ano yan? Tinago mo sa refrigerator nyo at pinalamig doon yung pera. Diba? Yan po ang main na ini-insist natin. Wala namang problema sa impeachment eh. Bakit kailangan yung harangin? Kayo ba? Kayo ba ang nadadamage? Kami ang nagdadamage eh. Kami nga eh. Huwag kaming magbayad ng tax. Anong gagawin nyo sa amin? Tapos sa kabilang side, kapag kayo ang nangwalang niya sa mga taxes namin, pipigilan nyo, mamanipulayin nyo, ay pusang ama kayo. Anong klase kayo?
lagi nyo namang iisipin, hindi naman kayo mga bobo. Ang mga ordinaryong tao, sinasabi nyo, representante kayo ng mga tao. Paano kayo naging representante? Yung pera ng taong bayan, hinahanap ngayon. Saan napunta? Pero pinipigilan yung ipaliwanag kung saan pinunta ng Vice Presidente yung pera ng taong bayan. Asan ang logic? Anong gusto nyo? Papatayin nyo yung impeachment na parang wala lang nangyari? Pwede ba naman yon? Impeachment complaint is special. Special yan. Diba? Dahil ang Senado nagtatransform to a jury kapag may impeachment. Ganyan ka-special yan. Ngayon, ang gusto nyong gawin, magtatransform kayo ng jury para harangin. Kailan pa ba mangyayari yung ganon? Ang impeachment, nag-transform ka ng jury para maglitis ka ng complainant. Diba? Maglitis ka ng kinomplain. Hindi kayo nag-transform ng jury para harangan nyo ang impeachment. Diba? Bakit harangan nyo? Sa anong anggulo kailangan harangin? Na-delay lang sa Kongreso, haharangin nyo na. Na-delay lang kay Chis Escudero, haharangin nyo na. Bakit? Kapag ginarang nyo ba, mababalik natin ang pera, malalaman namin kung saan nyo nilagay ang pera namin? Hindi, di ba? Anong meron sa paglilitis at kinatatakutan nyo? Yun lang naman ang tanong ng taong bayan ngayon eh. Bakit kailangan nyo kaming lansihin? Hindi naman para sa mga pusang ama kayo eh. Sa mga personal na motibo nyo. Wala kayong karapatan dyan. Kupal kayo. Kung kukupalin nyo ang taong bayan, dodoble, triple namin kayong kukupalin. Yun lang naman yan eh. Pero wag na tayong dumaan sa mga ganong proseso. Dumaan tayo sa maayos na proseso na ang maayos na proseso is due process. Pero nakikita namin sa inyo, inaalis nyo agad yung due process. Kesyo may technicality, delay ang Kongreso. Kesyo may technicality, si Chis Escudero. Pwede bang alisin nyo na yung technicality? Dahil ang pinaka main point and main goal, nawawala ang pera ng taong bayan. Siyempre sasabihin nyo, hindi naman ninakaw ni Sara yun eh. Nasan nga ang katibayan? Ayaw niya nga magpaliwanag. Oh, hindi na tayo makakaabot ng impeachment kung sa good governance pinaliwanag lahat. Hindi na tayo makakaabot ng impeachment kung lahat maayos niyang detalyadong pinaliwanag sa COA, pinaliwanag sa good governance. Kasalanan ba ng taong bayan kung bakit tayo umabot ng impeachment? Wala na kaming pakialam sa technicalities ng Kongreso, late, delay. Wala kaming pake. Ang pakialam namin, nasa ng pera. Ayaw ipaliwanag. Kung mo may paliwanag sa taong bayan kung saan mo dinala ang mga ginastos mo sa lapi ng taong bayan. So, if this is going to be the case, what will happen if the Senate will ignore this impeachment complaint? What will happen if they will refuse to act on it? So this is going to be a direct hit on the provisions of the 1987 Constitution. Ito po ay isang seryosong paglabag sa mga probisyon ng ating saligang batas. Dahil sabi ko nga kanina, maliwanag, crystal clear. Kinakailangang agad-agad kumilos ang Senado na mag-conduct na impeachment trial. Kita mo yan ha? Yung fourth tweet na yan, ang tagal nating inintay. Etong hayop na Chis Escudero, ginawa tayong engot. Ginawa tayong engot nito.
pumayag na nga tayo sa pagkaengot niya ng ilang buwan sa atin. Ngayon talagang kinukupal na tayo eh. I-atras pa niya ng June 2 to 11 kasi kinabukasan holiday. Tapos parating na ang 28th Congress kung saan gagarner siya ng maraming boto dito sa mga hayop na Duterte Black na naglilingkod sa betlog ni Digong. Oh. Dito na lang tayo umiikot. Dito sa ginagawa ni Chis Escudero. Hindi ba pwedeng ganito? Kailangan ipakita natin to sa taong bayan. Na kung kayo, mga taong bayan, sumusunod kayo sa batas, sa konstitusyon, pusang ama pinapakita nila sila mismo, tigagawa ng batas, tigalabag ng batas. Natanggap na nila ang isang impeachment complaint duly endorsed by the House of Representatives. Pero dito sa ating ehemplo, hindi ho kumilos yung ating Senado. So what is going to be the accountability of the Senate? Ang isang problema dito ay although the 1987 Constitution mandates the Senate to forthwith act on the impeachment complaint, the problem is that there is no corresponding penalty na pwedeng ma-impose sa ating Senado. Senado who refuses to act on the impeachment complaint. There is no express provision under the 1987 Constitution kung sila ba iparurusahan ng batas. So, taong bayan siguro ang dapat magparusa dito. Magkakaroon dito ng political accountability ang mga senador just in case they will not act on it. So, hindi po mali. Ayan ang abangan nyo. Dahil hindi naman, sinasabi nga na, ilang beses namin sinasabi sa inyo, kung yung dati, ang mga tao na buhay sa TV, kung gaano kabilis ang TV noon, doblein mo, triplein mo ang bilis ng social media ngayon. Ngayon sa tingin nyo, mga senador, sa pagdila nyo ng betlog sa mga Duterte, sa tingin nyo, papayag ang taong bayan na i-turn down nyo lang to? Ha? Ipapayag yung taong bayan na i-turn down nyo lang to? Hindi ganon. Kasi hindi na to about sa kulay. Hindi na to about sa DDS loyalista. Andito na tayo sa proseso eh. Proseso na to ng konstitusyon. And when it comes to konstitusyon, mahirap mong labagin to dahil konstitusyon yan sa ligang batas. Yan ang pinaka-core ng ating bansa. Ngayon kung babaliwalain nyo to, magsasuffer talaga. Magsasuffer kayo ng todo-todo dito. Kasi mulat yung taong bayan hanggang ngayon nakahang eh. Nakahang yung tanong, nasan yung pera? Pag tinanong mo yung akusado, ayaw magpaliwanag. Oh, so tatakpan nyo lang, haharangin nyo yung haharangin nyo na yung impeachment na parang nagpalit ka lang ng damit. Ganun ba ang gusto nyo sabihin sa amin? Ang mangyayari sa impeachment ay parang nagpalit ka lang ng damit, kapag ayaw mo na, palit ka ng damit. Ganun lang pala ang impeachment sa inyo. Malinaw sa ating saligang batas kung anong klaseng parusa ang dapat matanggap ng mga senador na hindi umaaksyon sa isang impeachment complaint. Secondly, meron po tayong tinatawag sa mga nanunungkulan sa atin na bago sila officially mag-assume ng kanilang public office, they need to take their oath of office. So lahat ng ating mga senador ay nag-take yan ng oath before they officially assume their office. They swear to uphold the 1987 Constitution. Sabi nila, I will protect and defend the 1987 Constitution. Yun po ang isang importante. Ayan nga mahirap, Atty. Bueno. Si Robin, I will protect and defend Rodrigo Duterte. Si Bato, I will protect and defend Rodrigo Duterte. Si Bongo, I will protect and defend Rodrigo Duterte. Si Aimee, I will protect, defend Rodrigo Duterte. Ganon din si Marcoleta na pindehong Pilipinas. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy.
Ganun lang tayo ngayon. Digong bayani ka, pusang amang senador. Putek, kung ganito yung senador, alisin na ang senador. Ang 24 Republic, wala naman kayo nire-represent eh. Hindi kayo katulad ng Kongreso, bawat distrito nire-represent nila. Putek, yung senador, 24 Republic, hindi mo alam kung ano ang nire-represent. Buti pa yung Kongreso, hindi sa kinakampihan natin. Kita mo kung ano yung literal na nire-represent. Yung senador, sino nire-representa nyo? Anong pinapakita nyo na nire-represent nyo ngayon? Si Duterte, si Digong. Meron ba dyan nire-represent yung EJK? Pusang ama kayo? Tanong lang, sa hearing ni Amy, may pinapunta ba siyang hayop na yan na EJK victim? Oh, yan ang senador. Sino nire-represent nila? Pidea Leaks. Nire-represent nila yung mga fake news. Oh, yan ang senador natin ngayon eh. Buti nga talaga si Risa Ontiveros eh. Mula umpisa hanggang dulo, tinapos ang pogo. Makikita mo talaga yung achievement niya mula una hanggang dulo. Putik yung mga to. Anong ginawa? Biro mo, pinasa na. Alam naman nila, pinasa na yung impeachment complaint. Ang kakapal lang mukha, nag-adjourn pa kagad. Dahil nandun na yung impeachment complaint, mag-aalas 5, in-adjourn pa agad-agad. Adjourn na kami, adjourn. Nagmayabang pa, akala mo, sumusweldo sila sa sweldo ng kumpanya. Sumusweldo kayo sa pera ng taong bayan. Ang kakapal ng mukha nyo, samantalang dati, inaabot kayo ng alas 12 sa walang kakwenta-kwentang ginagawa nyong pagpapapogi. Diba? Kung ano-anong tinatalakay nyo na wala naman rin nangyari, kung ano ang tinatalakay na pusang walang kakwenta-kwenta, kung samantalang etong importanteng bagay na nawawala na yung pera ng taong bayan, anak ng putik, ayaw talakayin. At yung iba pa dyan, akala mo naman hindi dumaan sa mga plunder, ang titigas ng mga mukha. Niya na sinasabi doon sa kanilang oath of office. Paano hindi sila umaksyon dito sa isang impeachment complaint na mandato ng ating saligang batas? So that would be another direct hit to the provision of the Constitution. That would be a very clear violation of the 1987 Constitution and the oath of office na sinabi nilang, I will protect, I will defend the 1987 Constitution. Ano mangyayari? Diba? What is going to be their liability? Anong parusa ang dapat ipataw sa mga mambabatas na tumatangging ipatupad ang tungkuling kanyang sinumpaan, ipinangako sa ating taong bayan? Medyo dito yung gray area na talagang walang sinabi ang ating konstitusyon, ang ating batas na merong mga corresponding penalty. Pero yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan pa ang isang problema natin. Tulad niyan, kapag ganito ang ginagawa literal ng mga senador, anong ikakaso natin? Walang nakalagay sa saligang batas yan, sabi ni Atty. Bueno. Yan ang gray area. Kaya nga sabi ko sa inyo, amyendahan natin ang Constitution. Ngayon, katulad niyan, maaaring yung iba dyan lumapit sa Supreme Court tungkol sa legalities ng impeachment. Sino ko kontra ngayon? Sino ko kontra ngayon kapag hindi pabor sa taong bayan? Halimbawa, sinabi ng Supreme Court, hindi legal ang impeachment. Sinakop niya. Kinalaban niya mismo ang another branches of government. Paano tayo ngayon yan?
If ever lang case-to-case scenario tayo. Sinabi ng Supreme Court, illegal na ang impeachment na yan. Paano natin makukontra? Oh, paano natin makukontra? Di ba? Yan nga ang sinasabi natin. Isipin nyo ang Supreme Court, impeachable official din sila. Di ba? Impeachable official din sila eh. Hindi pa pwede. Hindi pwede Court of Appeals. Mas mababa yun sa Supreme Court. Hindi pa pwede. Ang ombudsman hindi rin pa pwede. Yan ang buta sa ating konstitusyon. Kapag nilapit nila sa Supreme Court, pakikialam na yun sa another branches of government. Kaya hindi pwedeng ilapit sa Supreme Court to. At ang impeachment rules, ginawa yan ng Senado. Wala pong alam ang ano dyan. Wala pong alam Supreme Court dyan. Alam lang nila regarding judiciary. Pero ang special kind of jury na impeachment ay nasa Senado. Senate rules yan. Yun ang problema natin. Hindi natin sinasabing wala tayong tiwala sa Supreme Court. Sinasabi lang po natin ang worst case scenario. Worst case scenario. Nag-file sila Sara doon. Actually, may pinil na nga sila Sara doon Sinabi ng Supreme Court, invalid na yan 19th to 20th Congress. Dinesisyon na nila, pinangamasukan nila yung another branches of government. Sino ko kontra ngayon? Saan natin idudulog? Kay Jesus? Si Jesus na sunod Wala na Diba? Si Jesus na sunod. Pagtapos ni Supreme Court, si Jesus na. Bakit? Bawal sa executive, sa president. Bawal yun. Bias yun. So, magpa-file tayo ng complaint kay Jesus. Hello, Jesus. Tama ba yung decision ng Supreme Court? Saan natin talakayin yan, your Filipina page? Alam nyo, inaamin natin, if ever ma-decline po itong impeachment, nasa atin pa rin naman ang bola. Dahil July, matatanggal ang ombudsman. Ngayon, pwede nating i-reserve ang mga natatago nating kaalaman at bala na nakita natin sa good governance to file to the ombudsman. Pero hindi. Hindi natin muna pwedeng gawin yon. Nandito na tayo sa point ng impeachment. Hindi natin pwedeng i-decline o baliwalain to. Dito muna tayo. Dahil dito, mas naniniwala tayo Diba? Meron pa tayong isang bola which is ombudsman to file a plunder case. Sinabi ko na yan noon sa inyo. Pero, wag muna tayo doon. Darating at darating tayo doon. Pero dito muna tayo kasi kailangan natin to Diba? Diretso natin. Ito ay maliwanag na betrayal of public trust no? Maliwanag na pagsira sa tiwalang ating ibinigay sa lahat ng mga mambabatas, sa lahat ng mga public official na ilinagay natin dyan upang tuparin ang kanilang sinumpang katungkulan. At hindi po biro ito kasi kapag mayroong isang public official na
na pinaniwalaan ng ating mababang kapulungan, ng ating Kongreso, na talaga namang may duda sila na hindi maipaliwanag na isang pondo na worth hundreds and hundreds of millions ay hindi maipaliwanag kung saan dinala. Tapos sasabihin ng impeachment court na ay may mas mahalagang dapat pag-usapan dito sa mataas na kapulungan. Oh. Set aside that, and then later on sinabi, let us not act on it. Alam nyo, ang legislative process o yung paggagawa nila ng batas kapag may impeachment, mas matimbang po ang impeachment. Hindi po pwedeng baliwalain mo yung impeachment para dyan sa process ng paggawa ng batas. Kasi yung paggawa ng batas, normal. Pwede mong i-reschedule yan. Pero yung impeachment po, gaya nga po ng sabi ng konstitusyon, i-forthwith mo. Bakit mo i-forthwith? Immediately. Kasi nga, kailangan natin masolusyonan ang argumentong nagkasala ba siya o hindi. Dahil siya ay patakbo pa rin ng gobyerno. Ginagamit niya pa rin yung kapangyarihan ng gobyerno. Ayan nga yung nakikita natin ngayon. Kita nyo? Ayan ang sinasabi ng konstitusyon. Tignan mo ginagawa ni Sara, nag-i-impluwensya pa. Kumakalap pa siya ng mga kakampi niya. Kaya nga forthwith yung konstitusyon para hindi na maka-impluwensya ng pangmatagalan. Tignan mo, dinilay ni Cheese. Ano nangyari? Naka-impluwensya pa siya. Kaya nga sabi ng konstitusyon, i-forthwith mo immediately. Dahil para maiwasan na ang anumang impluwensyang mangyayari sa impeachable official. Inayaan ni Kisto, kita mo, naka-impluwensya ngayon. Pinapaniwala niya pa ang tao na tatanga-tanga lahat. Yan, kaya nilagay ang forthwith. Salamat your intellectual don't bark. The real numbers of Filipino will be on the street soon to oust Cheese, Bongo, Bato, Robin, Aimee, and Sara and her minions. Tama. Hindi, makikita naman nila your Filipina page Di ba? Sino na impluwensyahan nyo? Hindi, ngayon, tignan nyo. Tignan mo, Ma'am Linta Mori. Ang ibig ko sabihin, kung sinimulan natin ang impeachment ng February, baka 1 or 2 months, alam na natin lahat, sa tingin mo, si Sara makakagala pa yan? Sa tingin mo? Kung naumpisaan na ang impeachment court, nabuksan na ang bangko, nabuksan na ang totoong Mary Grace Piatos, sa tingin mo, maglalakas loob pa siya lumabas ng bahay? Sa tingin nyo? Kung nakita natin ang pagdanakaw nilang pamilya, yun po ang ibig ko sabihin sa inyo. Kaya nga may forthwith. Diba? Kaya nga may forthwith Immediately, imbestiga mo, may sala ba yan o wala. Kasi makaka-influence Ayan nangyari ngayon, tignan nyo. Hindi pa sinisimulan yung impeachment. Ang dami na niyang kasinungalingang pinapakalat. Nakapagkandidato pa. Diba? Nakalait-lait pa ng mga kandidato. Diba? Kaya yung tama si Alex i-forthwith nyo yung like post. Ang ama naman, Mag-like kayo!
puro kayo EDSA dyan, di naman kayo nagla-like. EDSA na. Puro kayo EDSA. Mag-like muna kayo! Nakagano, nakatulala. EDSA na. Nagkaroon ng refusal to account impeachment complaint. Ano ibig sabihin yan? Binaliwala ninyo yung inyong katungkulan sa ilalim ng ating saligang batas? Binaliwala ninyo na ang isang public official na lantarang nagnanakaw ng pera ng taong bayan ay hahayaan ninyong patuloy na maglingkod. Actually, hindi patuloy na maglingkod hahayaan ninyong patuloy na mangulimbat. Magnakaw ng pondo ng bayan. Mas importante yung mga binalangkas ninyong mga proposed bill dyan sa Senado, sa House of Representatives, na pwede nyo namang talakayin later on. Yan sinasabi ko sa inyo. Kapag may impeachment, pwede mong i-risked ang paggawa ng batas. Pwede mong i-risked ang iba't ibang programa. Kasi mas matinik to. Makagawa ka man ng batas, lalamunin lang netong magnanakaw na opisyal. Diba? Pero kung binabaliwala nyo yung impeachment, impeachment to, mga senador. Pinirmahan to. Kitang-kita to ng lahat ng tambayan ng Pilipino. Tapos sa inyo parang gusto nyo lang ibasura? Sino kayo? Mga economic provisions under these different proposed bills. Puro pera pinag-uusapan din yan . Dito nga, ninanakaw na yung pera pero hindi nyo bigyan ng panahon. Tingnan mo. Puro kayo. Tatalakayin nyo yung budget para dito. Putek, eto nga binigyan nyo ng budget. Ang daming pangako. Nung tinanong na nasa ng budget, hindi mapaliwanag. Tapos, may gana pa kayong magbigay ng budget sa iba't iba. Eto, nilulusta yung budget natin. Saan ka kakapal ng mukha nyo? Upang talakayin at nang malaman kung nasaan yung pera ng taong bayan, hindi nyo binibigyan ng importansya. Sasabihin nyo, pwede naman, huwag nang pansinin muna yan at makakasira yan sa takbo ng ating pamahalaan at ng ating ekonomiya. Talagang pag hindi mo naman din naman inasikaso to, daang-daang bilyon ang pinag-uusapan na nawawalang pondo, talagang sira ang ekonomiya natin. Instead nitong mga pondo na ninakaw ng mga public officials na to, ginagamit sa pangkabuhayang proyekto ng ating pamahalaan, ay napunta lamang sa iisang bulsa. Ano tawag nyo dun? Diba? Economic sabotage yan. No? Plunder yan. Mahigit 50 milyong piso ang ninakaw. Daan-daang milyon. Ang total yan umaabot na din sa bilyon. Pag pinagsama-sama mo, ang lahat ng ninakaw na mga public official na pinagkatiwalaan natin na ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa kanilang mga ipinangako sa taong bayan ay maglilingkod ng tapat, buong tapat, no? At ibibigay ang lahat ng pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, yung pala ibibigay lahat, kukulimbatin lahat ang pera ng taong bayan, itatabi sa kanilang bulsa at ipamimili ng iba't ibang negosyo at bibili ng mga ari-arian sa ibang bansa, kukuha ng another passport, kukuha ng another citizenship, bibili ng citizenship sa ibang bansa. Alam nyo, sa ilalim po ng international law, may mga tinatawag tayong multiple citizenships, multiple passport holders, na kung saan kung meron kang talagang sapat na pera, pwede kang bumili ng passport, pwede mong bilhin ng citizenship ng isang bansa katulad ng Portugal, ng Greece, ng St. Dominic, ng St. Kitts, Dominican Republic, Spain, and even in France, no? Ang tawag dito, citizenship by investment. Duda ko yung ibang opisyal natin bumili na ng passport, bumili na rin ng citizenship through the citizenship by investment programs of these different first world countries. Ayan na. Etong mga senador na to, sabi ni Atty. Bueno, bumili na to ng citizenship sa mga first world countries. Kaya kung walang yain ng Pilipinas, gano'n na lang. Tama ba mga senador? Ayan sinasabi ni Atty. Bueno. Sino? Nasa China ba yung iba dyan? Binili nyo na ba yung pagkatao nyo?
ibang opisyal natin bumili na ng passport, bumili na rin ng citizenship through the citizenship by investment programs of these different first world countries. O yan, bumili na kayo ng citizenship nyo, kaya ganyan na lang kayo, pangwawalang nyanyo sa Pilipino. Hindi pwede kasi hindi malabong mangyari ito eh. Sa mga kinikilos netong mga hayop na senador na to, grabe. Iba ho, yan ang ibang ginawa. Yung iba dyan, multiple passport holders na. Yan, dapat imbestigahan din yan ng ating National Bureau of Investigation. No? At siguro yung sinasabi ni Justice Remulla na may higit isa o dalawa o tatlong passports ang isang dating public officials na nalingkod dyan sa ating Office of the President, hindi Philippine passport yan. Passport yan sa ibang bansa na kung saan nakabili siya, nakapag-invest siya through the citizenship by investment or permanent residency by investment. Dalawa yan. Permanent residency by investment, ito passport mo. Immigrant ka rito. Citizenship by investment, ito passport mo, citizen ka, sumumpa ka dito, multiple national ka na. Yun ang sinasabi siguro ng ating Justice Secretary na si Boying Remulla. At ito yung interesting, no? Sapagkat ang ating pong Korte Suprema ay hindi po pwedeng mag-encroach dun sa powers ng ating Senado. Hindi sila pwedeng mag-interfere. There should be no intervention doon sa activities, political activities ng Senado pagdating doon sa impeachment process. Sapagkat itong impeachment process, ang sabi ko nga kanina, ay exclusive. Sila lang yung may sole power to try and decide impeachment cases. So therefore, kapag nagreklamo ka sa ating Korte Suprema, hilingin mo sa ating judiciary na utusan ng Senado na umpisahan ng isang impeachment process. Mukhang this is going to be a remote possibility because that is going to be an intervention on the part of the judiciary on the powers, exclusive powers of the Senate to try and decide impeachment cases. So, yun pa ang isang problema dito. Except in cases na nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Senate. Pero, another process na naman to, matatagalan na naman ang pagdinig sa ating impeachment complaint na isinampa laban sa isang impeachable official. Okay? So, ang isang potential ano na lang dito, yung susunod na eleksyon, no, bagay nagkaroon na ng konting pagbabago ditong nakaraang eleksyon ng Mayo sapagkat mukhang medyo nag-isip ang ating mga kababayan, no? Yung mga talagang hindi kwalipikado ay talagang hindi nila binoto sa ating Senado, sa House of Representatives, even doon sa mga local elections. So sana sa susunod na 2028 elections, kung sakasakaling hindi matuloy itong impeachment na to, talagang namang pakapalan ng mukha to eh. Pag ito hindi natuloy, pakapalan ng mukha to. No? Ito ay malinaw na pag-ubuso sa tiwalang ipinagkatiwala ng ating mga mamamayan dito sa mga elected public officials. So, kung gano'n ang mangyayari, talagang political accountability, talagang magkakaroon dito ng, siguro between now and 2028, ang magagawa ng taong bayan dito, magkakaroon dito talaga ng sobrang galit ang taong bayan. Yan, sigurado ko yung social media puputaktihin yan, no, ng mga komentaryo, paglalabas ng galit ng taong bayan laban dito sa mga hindi sumusunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Magkakaroon yan ng massive protest, definitely. Ayan na, massive protest. O, eto na, sasabihin ko na sa inyo. EDSA kayo ng EDSA. Oh, massive protest. Sino nag-EDSA dyan? Press 1. Ano, EDSA na? Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung Okay, thank you. Hindi tayo mag-EDSA. Hindi muna tayo mag-EDSA. May announcement kami within this week. Abangan nyo po. Mag-a-announce uli kami. Magsasama-sama po ulit kami. Siyempre, para sa inyo to. Para sa inyo po ito. Abangan nyo po. Within this week, may pinaplano po. Ito na naman po kami. Hindi kami palagi ang sinasabi namin sa inyo. Kami ang instrumento nyo. Abangan nyo po, may pinaplano kami ngayon para sa atin ito. At samahan nyo kami, tulungan nyo po kami. Within this week, pinaplano na po. Antayin nyo.
Dahil hindi po natin pwedeng palampasin to. Hindi po natin pwedeng palampasin to. Maawa tayo sa ating salinlahi. Maawa tayo sa bansang Pilipinas. Hindi po kailangan tong ganito. I-update ko kayo immediately. Magkakaroon tayo ng isang malaking kaganapan para once and for all matigil na tong kahibangan ng mga senador na to. Abangan nyo po, i-update ko kayo immediately. Actually, pinag-uusapan na ngayon. At hindi po kasi pwedeng ganito eh. Kawawa naman kayo. Tayo po kawawa dito. Sobrang kawawa na tayo. Sobrang kawawa na tayo. Diba? Kawawa naman tayo. Mahirap na nga tayo eh. Nagbabayad tayo ng maayos na tax. Sumusunod tayo sa patakaran ng gobyerno, business permit. Empleyado ka, nagbabayad ka ng monthly income tax. Pagdating sa kanila, palulusutin nila. Diba? Kaya abangan nyo po, i-update ko kayo immediately dito sa kaganapan na gagawin natin. Dahil lantaran pong panggagago to. Sorry po sa salita pero ginagago nyo yung taong bayan. Hindi po pwede to. Ngayon lang tayo nakakita ng senador na ginagago yung taong bayan. Lantaran ng suporta nila. Hindi naman natin sinasabing mali yung sinusuportahan. Pero para ipakita mo na lantaran na sumusuporta ka sa iisang politiko at hindi sa Pilipino. Ano to? Hindi sa inyo uso ang salitang maging neutral? Neutral ka sa taong bayan, neutral ka sa Duterte? Kailan nauso tong panggagago na ganito? Ha? Abangan nyo po, hintayin nyo po kami within nagbi-meeting lang po, paabang-abang lang po. Paabang-abang lang po, pinagmimitingan na po. Ito po ay wala po to, kagaya po ng nauunang mga rally, wala pong nag-oorganisa. Mga vlogger lang po to na may pagmamalasakit sa bansa. Wala pong organisa to. Gaya nung mga una, pangalawang rally, mga vlogger pa rin po. Kaming mga vlogger pa rin po ito. Kasi hindi naman po kami dito na for content lang, para lang magkamal kami ng pera. Pusang ama, puro pera na lang. Hindi na usapin na for the content to, para sa ating taong bayan na to. At hindi lang po namin to ngayon ginawa. Pangatlong beses na to. And ngayon, gagawin namin para sa inyo to, para sa ating bayan to. Dahil hindi natin kailangan i-normalize yung mga ganito ng ginagawa ng senador. Hindi po natin kailangan i-normalize to. Nakakabahala nang nangyayari sa mga senador. Ginagamit ang pera ng taong bayan, ginagamit ang batas ng Pilipinas pabor sa isang tao, hindi sa mamamayang Pilipino. Nakakabahala na to.